Welcome to Donmar TV News Channel. Lumakas pa ang espekulasyon na posibleng magkaroon ng Sara Bongbong tandem sa 2022 presidential elections. Kasunod dito ng kumpirmasyon mula kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na nakipag-lunch meeting siya sa magkapatid na dating Senador Bongbong at Senator Amy Marcos. Nangyari ang lunch date na 2 araw bago ang birthday ni Mayor Sara noong Sabado, May 29. Gayunman, tikom pa rin ang bibig ng presidential daughter sa agenda ng kanilang meeting at kung natalakay ba nila ang planong pagtatambal sa halalan sa susunod na taon. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa greetings, dasal, regalo, celebration at itong virtual online concert para sa aking kaarawan. Huwag po nating kalimutan na pag-celebrate ng ating birthday, kailangan pa rin tayo sumunod sa minimum public health standards na pagsusuot ng face mask, dumistansya sa ibang tao ng 2 metro, at maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Sa nakalipas na 43 taon, hindi ko naisip na darating ang araw na marami tayo sa buong mundo na magse-celebrate ng aking birthday. Pakiramdam ko, lumalakas ang loob ko dahil sa inyong lahat. Magkaisa po tayo para sa ating bayan. Mabuhay po kayong lahat. May God bless you all. And happy birthday sa ating lahat. Mismong si Pangulong Digong Duterte ang nag-utos para magpulo ang National Council meeting ng PDP laban ngayong araw para i-assess ang kainatnan ng ruling party sa darating na presidential elections. Sa memorandum circular ng mga miyembro ng council, inatasan ng Pulong Digong si Energy Secretary Alcusi ang Vice Chairman ng PDP laban na i-convene at i-organisa at pangunahan ang council meeting. Si Pangulong Duterte ang chairman ng PDP laban, samantalang si Manny Pacquiao naman ang presidente. At kinumpirma ni Roque ang memorandum at sinabi ang hakbang ay bahagi ng democratic exercises para makonsulta ang mga miyembro at magkaroon ng fruitful at productive na pagpapalitan ng opinyon na may kinalaman sa darating na eleksyon. Noong May 25 ay naglabas ng memorandum si Senator Manny Pacquiao bilang Pangulo ng partido at sinabihan ang mga miyembro na isinabihin ang imbitasyon ni Secretary Cusi para sa isang National Assembly. Ang nasabing panawagin ni Pacquiao na i-boycott ang meeting ay ibinasura naman ng Executive Council ng Lapian noong araw ng Sabado. Kinonsensya naman ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na opisyal, lalo na ang mga palpak sa pagsuporta sa kampanya ng gobyerno kontra COVID. Sinabi ni Interior Undersecretary Epimaco Densing, nakalulungkot isipin na ilang local executives ang nagiging pasaway sa halip na makipagtulungan sa naturang kampanya. Ipinamukha ni Densing sa mga tinutukoy na opisyal ang kanilang papel na maging ehemplo sa kanilang mga constituents. Gusto namin pa rin kayo maging partner sa pagpapatupad ng ating mga minimum public health standards. Pero sana kayo po magpasimulang magbigay ng ehemplo sa ating mga kababayan na kayo po sumusunod ng ating minimum public health standards. Umamin na at kumanta na ang babaeng model na nanapak ng traffic enforcer sa Maynila na galing sa isang Chinese national ang na kanyang manliligaw. Ang drogang nakumpiska sa kanyang bag. Sinabi ni Pauline May Altamirano na galing sa dayuhang manliligaw na Chinese ang nasabing droga na ipapalit sana niya ng kus. Si Altamirano ang babaeng nag-viral sa social media dahil sa pananakit ng traffic enforcer nang siya ay hulihin dahil sa kasong beating the red light. Nagpositibo nga sa drug test si Altamirano at mga kasamahan na sina Rendor Sanchez, Jason de la Cruz at Marlon de Guzman. Sina Sanchez, de la Cruz at de Guzman ay naaresto sa isinagawang follow-up operation sa Ermita, Manila matapos sila ikanta ni Altamirano. Inamin pa ni Sanchez na nakadroga sila nung sila ay maaresto. Samantala natuklasan din ng Manila Police na ang suspect na isang modelo
ay courier talaga ng illegal drugs. Tila hindi pagkakasundo sa ruling party na PDP Laban. Nagpakatawag kasi ng pulong ngayong araw ang vice chairman ng partido na si Alfonso Cusi alinsunod umano sa utos naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tutol dito ang presidente ng partido na si Senador Manny Pacquiao. Mababalita ang aming correspondent na si Amor Santos. Amor. Pinky, ayon nga sa dokumentong nakuha natin na pirmado ni Secretary Cusi, ngayong araw magko-convene ang National Council ng PDP Laban sa Cebu City. Noong Biyernes, nakapanayam natin si Ron Monsayac, Executive Director ng PDP Laban, at iginiit niyang wala sa posisyon si Cusi bilang Vice Chairman ng partido na magpatawag ng pulong. Kailangan daw aprobado ito ni na Pangulong Duterte bilang Party Chairman at Senador Pacquiao bilang National President. Dagdag pa ni Monsayac, marahil daw isa itong quote, very simple misunderstanding. Pero kahapon nga, nagsalita na si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Harry Roque. Ani Roque, si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos kay Cusi na i-organize, i-convene at mag-preside sa National Council meeting. Layunin daw ng pagpupulong na konsultahin ang mga miyembro at talakayin ang iba't ibang isyong nakakaapekto sa partido. Sinisikap natin kunin ang pahayag ng mga opisyal ng PDP Laban para sa update sa assembly na ito. Pero ayon sa pinakahuling statement ng kampo ni Senador Pacquiao, wala siyang balak dumalo rito. Ayon kay Monsayac, kung totoong may basbas ni Pangulong Duterte ang pagpapatawag ng meeting, bakit daw walang natanggap na formal na komunikasyon si Pacquiao mula sa Pangulo? Kailangan daw sundin ang tamang proseso. Kaya naman, magre-request daw ng meeting si Pacquiao kay Pangulong Duterte para silang dalawa ang mag-usap sa agenda ng pagpupulong. Pwede raw itong gawin sa Setyembre, isang buwan bago ang filing ng Certificates of Candidacy, pwede ring mas maaga kung nanaisin ng chairman. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Coco Pimentel, ang dating national president ng partido. Dapat daw na isantabi muna ang internal party issues at unahin ang mas mahalaga ngayong may pandemya. Si Senador Bato de la Rosa naman nagsabi ng hindi makadadalo sa PDP Laban meeting dahil may sesyon ang Senado. 50,000 doses pa ng Sputnik V COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa mula sa Russia. Sinalubong ito kagabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Nauna nang sinabi ng Health Department na posibleng dalhin ang mga bakuna sa mga lugar na malaki ang populasyon at mataas ang COVID-19 cases. 2 batches na ng Sputnik V vaccines ang dumating sa bansa sa unang bahagi ng buwang ito at naipamahagi na sa 5 lungsod sa Metro Manila. Mahigit 1 milyong Pilipino na ang nabigyan ng 2 dose ng bakuna kontra COVID-19 habang patuloy ang pagdating ng supply, tuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa publiko na magpa-vaccinate na. Ano nga ba ang pakiramdam ng individual matapos mabakunahan? Magbabalita si George Cahiles. Hindi naging madali para sa pamilya ni Shen Arches na maitawid ang 14 na araw na magka-COVID-19 silang mag-anak Hulyo noong 1 taon. Kapag may malaking problema, madalas ay nare-resolba nila ito ng sama-sama. Pero dahil sa COVID, literal na hiwa-hiwalay sila. Si Shen ay nasa ospital, ang kanyang ina ay nasa isang quarantine facility, at ang kanyang ama ay nasa kanilang bahay sa Malabon City. Very stressful kasi aside sa may nararamdaman ka na, iniisip mo din yung mga kapamilya mo eh. Wala kang magawa, yung parang ganung feeling na wala kang magawa to help them. Bagamat gumaling sila, binago raw ng virus ang kanilang pamumuhay. Araw-araw silang natatakot na baka magkasakit muli. Ayon sa psychologist na si Homer Yabut, ang reaksyong ito ay dulot daw ng matinding trauma na kanilang naranasan. Or any information can trigger yung naranasan nila. Talagang chain reaction na yan, magkakaroon na ng mga discomfort, distress. It's already a trauma for them. Nang magkabakuna, aminado si Shen na may agam-agam siya rito noong una dahil sa available na brand sa bansa. Pero nagbago ang kanyang pananaw nang paliwanagan siya ng isang doktor. Nakumbinsi rin niya ang kanyang ina na sa una ay may alinlangan din sa bakuna. Pero ang kanyang ama,
tila nagdadalawang isip pa. Feeling ko, convinced naman na siya magpa-vax. Lagi ko sinasabi na para tayo nakikipaghabulan dito, in-encourage ko pa rin yung tatay ko. Matapos mabakunahan, nagkalakas ng loob na raw siyang lumabas ng bahay para gawin ang ilang mahalagang bagay gaya ng mag-grocery. Pero hindi pa rin daw siya nagpapabaya. Alam ni Shen na maaari pa rin siya makakuha ng virus kahit siya ay nabakunahan na. Pero aniya, kailangan itong gawin ng karamihan sa ating mga kababayan para bumalik sa normalidad ang buhay. Ang makasama, makayakap at mahalikang muli ang kanilang mga mahal sa buhay, gaya noong wala pang pandemya. Balik muli sa pagiging world champion ang the Filipino Flash na si Nonito Donaire. Yan ay matapos niyang maagaw ang WBC Bantamweight title mula kay Nordine Ubali ng France kahapon. Sa loob lamang ng 4 na rounds na knockout ni Donaire si Ubali at binigyan ng unang talo sa karera nito. Si Donaire na ang pinakamatandang bantamweight title holder sa edad na 38. Pero sa patayam sa programang New Day, sinabi ni Donaire na wala pa siyang balak magretiro. Plano niyang makipag-rematch sa kasalukuyang WBF, IBF at the Ring World Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. One thing that I really want to happen is gusto ko makuha yung rematch kasi alam ko na makakaya ko yung laban na yun. Pero naghihintay lang po ako sa desisyon ng mga promoter ko, yung agent ko na kung ano man yung magagawa nila. But for now, yun lang talaga ang pinaka-desire ko na to have the rematch and to unify and become undisputed bantamweight champion.